At sinabi pa niya sa akin, kapag dinala mo na sila sa iyong piling, pakainin mo sila sa bunga ng puno ng buhay at painumin mo sila ng tubig ng kapayapaan. Bihisan mo sila ng kasuutan ng liwanag at ibalik mo sa kanila ang kanilang dating kalagayang biyaya. At huwag mo silang pabayaan sa kahirapan, sapagkat sila'y nanggaling sa iyo. Ngunit huwag kang magdalamhati dahil sa kanila, ni magsisi sa nangyari sa kanila. Ngunit nang marinig ko ito, ako'y nagdalamhati, at ang aking puso'y hindi makapagtimpi para sa iyong kapakanan, o aking anak. Subalit, o Adan, nang marinig ko ang pangalan ni Satanas, ako'y natakot at sinabi ko sa aking sarili, hindi ako lalabas, ako'y kanyang bitagin, gaya ng kanyang ginawa sa aking mga anak, sina Adan at Eva. At sinabi ko, o alahaya, kapag pumunta ako sa aking mga anak, sasalubungin ako ni Satanas sa daan, at lalabanan ako gaya ng kanyang ginawa sa kanila. Hampasin mo siya ng tungkod na nasa iyong kamay, at huwag bang mangamba sa kanya, sapagkat ikaw ay mula pa sa una, at hindi niya kayang pagtagumpayan ka. Kakiyo, o aking alahayat, ako'y matanda paglakbay. Suyuin ninyo ang inyong mga anghel upang sila ang kumuha sa kanila. Ngunit sinabi ng alahaya sa akin, ang mga anghel tunay nga ay hindi katulad nila, at hindi sila papayag na sumama sa kanila. Ngunit ikaw ang aking pinili, sapagkat sila ay iyong supling, At katulad mo at makikinig sila sa iyong sasabihin. Dadla, pang sinabi ng alahaya sa akin, kung wala kang lakas upang maglakad, magpapadala ako ng isang ulap upang magdala sa iyo, at ihulog ka sa pasukan ng kanilang yungib, at pagkatapos ay babalik ang ulat at iiwan ka doon. At kung sasama sila sa iyo, magpapadala ako ng isang ulap upang magdala sa inyo. Pagkatapos, inutusan niya ang isang ulap, at ito'y nagdala sa akin at dinala ako sa inyo. Pagkatapos, ay bumalik na ito. At ngayon, o aking mga anak, Adan at Eva, tingnan ninyo ang aking uban at ang aking mahinang kalagayan, at ang aking pagdating mula sa malayong lugar. Halina, sumama kayo sa akin sa isang dako ng kapahingahan. Pagkatapos, siya ay nagsimulang umiyak at humagulgol sa harapan ni Adan at Eva, at ang kanyang mga luha ay bumuhos sa lupa.
gaya ng tubig. At nang itaas ni na Adan at Eva ang kanilang mga mata, at makita ang kanyang balbas, at marinig ang kanyang matamis na pananalita, ang kanilang mga puso'y nalamigan sa kanya. Nakinig sila sa kanya, sapagkat naniniwala sila na siya ay totoo. At tila sa kanila ay tunay ngang sila'y kanyang mga supling, nang makita nila na ang kanyang mukha ay katulad ng kanila, at nagtiwala sila sa kanya.